Proverbs chapter 18 verse 21, kung saan matod pa dinhi, death and life are in the power of the tongue, and those who love its use will eat its fruit. So, karong gabi una ang atong tan-awon kining well-known, isa sa well-known nga passage sa Old Testament nga ang kinabuhi o kamatayon ana sa gahom, ilalom sa gahom sa atong dila or sinultian. So, muna yung giingon ni King Solomon kung masayop na ini nga ang human author na ining Proverbs chapter 18 verse 21. Pero kini nga passage, ang Proverbs chapter 18 verse 21 ay isa sa matod ko pa kanina, well-known kaayo nga passage written sa written word of God. Ginagamit kini sa mga faith prosperity preachers or positive faith declaration para makuha nila ang ilang gusto bisan og contrary pa sa word of God. Muni ilang ginagamit nga passage nga ang atong mga sinultian, ang atong pagpanulti ay maka-create sa usa ka butang, murag positive work o positive thinking. Nana, basta mo create kagaya sa atong Panginoong Diyos, mo create kini. Ginamit kaya mulagi na nga gigamit kini as declaration para makuha nila ang ilang gusto bisan og contrary pa kini sa word of God. Usa ni ini ka bishop nga sikat sa YouTube nagikan diha sab sa TVN nga station sa US ay matud pa niya sa pagmata mo sa buntag ang una mong isulti money come or name it and claim it that money will come. So muning iyang teaching diha sa media sa YouTube. Ug sa gyapon niya kakauban matod pa dinhi nga kini nga kuan sa makita mo sa YouTube nga ang ilang ginatudlo kini nga passage sa Proverbs chapter 18 verse 21 ang gamiton sa usa ka Kristohanon para mo create sa imong gusto pareha sa gibuhat sa Ginoo in His creation because we are little God. So karaan kini nga tudlo kini sa yawa sa Genesis chapter 3. Mabasa nato diin si Iba ay gisultian sa yawa nga kung mukaon ka sa bunga nining kahoy nga ginadili sa Ginoo ay maparehas ka kaniya. So munang nagsaksis ang panglingla sa yawa ngadto kay Eva. This prosperity teacher said nga kung ang parehas nga kabayo mo ning ilang analogy, kung parehas nga kabayo mag-uban or mag-fellowship, mo produce kini og kabayo sab. Siyempre dahil kabayo sila. Kung ang manok mag-fellowship or mag-uban, mo produce kini manok, so on and so forth. O matod pa nila sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image according to our likeness. So sa dihang nag-uban or nag-fellowship ang triune God, they produce a little God nga mao ang tao. That is why we can declare word to create nothing to something. Pareha sa Ginoo o gisupport nila ang passage na ito, Proverbs 18 verse 21. Nag-create kita sa atong Ginoong Diyos, kapareha sa atong Ginoong Diyos, therefore we are little God. So ang Proverbs chapter 18 verse 21 nga mao ilang gisuporta, matod pa dinhi, death and life are in the power of the tongue, and those who love its use will eat its fruit. So ang death of life ba ay nakasalalay sa atong pag-declare, sa atong gisulti according sa mga prosperity faith teachers nga pag munang imong isulti ay mo create ka na from nothing to something kagaya sa atong Ginoong Dios. Dili og walay relasyon ang passage sa Proverbs 18:20. Ang 21 nga passage ay gigamit lang nila twisting or supporting their false teaching. False teaching gid ang ilang gihimo nga niana nga teaching. Ang context ni ining Proverbs chapter 18 verse 21 ay mahitungod sa taong gisumbong sa hukmanan.
kung basahon mo kining buong chapter. Matod pa sa verse 2 ng Proverbs chapter 8 and verse 2, makita nato din ang mindset sa taong hangal. Taong gibutang din sa Binisaya ay buang-buang. Matod pa sa Proverbs chapter 8 and verse 2, ang buang-buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya o wala. Basta lang nga makapadayag siya sa iyang panghuna-huna. So, ang gusto sa taong buang-buang na maipagawas niya ang iyang naa sa iyang huna-huna, nasa iyang kasing-kasing, bahalag nasabtan kinin niya o dili o basahon ko otro. Ang buang-buang dili magsapayan. Kung may masabtan ba siya o wala, basta lang nga makapadayag siya sa iyang panghuna-huna. So munang giingon sa Proverbs chapter 18 verse 8. Ang verse 4 ng chapter 18, makita nato din ang general spoken word sa usa ka tawo nga matod pa din sa verse 4, ang isulti sa tawo usay mahimong tinubdan sa kaalam. Laom kini daw dagat og nag-agas daw sapa. So may mga tawo nga bisag walay pinag-eskwelahan, walay ineskwelahan, pero pag mosulti sila dunay mga unod, dunay kaalam nga makuha. So muning Proverbs chapter 18 verse 4 akong gibutang kini nga spoken words in general. So naay mga sinultian nga wala giunod, wala kabuhay-buhay. So dinhi na tumama sa Proverbs chapter 18 verse 4. Proverbs chapter 18 verses 5 to 7, mo sa mga taong hangalon o buang-buang mo ani gayud sa iyang gipanulti. Matod pa sa verse 5 ng chapter 18 ng Proverbs o kawikaan sa Tagalog, sa Binisaya ay panultihon. So matod pa din dili makatarunganon ang pagdapig sa sad-an og ang paghikaw og hustisya sa walay sala. So dapat lang kung kinsa ang sad-an gid siya dapat. Dili dapat hikawan o lawom ni nga Binisaya. Dili dapat did-an o hikawan, dili dapat basta hikawan na lang og hustisya ang taong walay sala. Dapat i-acquit gid siya kung isumbong siya dahil wala man siya sala. Pero in reality sa kalibutan di gid niya matuman dahil pag nakay kwarta mabayaran nimong judge, doon na kay mapatsada nga mga abogado ay mudaog na siya. Bisag walay sad-an to yang kontra mapiligin niya dahil doon na siya kwarta kadalasan. Dili man tanan pero kadalasan ay inana. Verse 6. Tungod sa pagpataka og bukas sa inyong iyang baba, ang buang-buang makatilaw og sagpa. So grabe ni. Kining mga tawo nga mo istorya lang bisag walay panghuna-huna, dili niya huna-hunaon ang iyang penalty, mo nang giingon sa laing text sa Proverbs nga nagingon nga sa daghang mga istorya dili gid ma-absent ang kasalanan. Sumuni tungod sa pagpataka og bukas sa iyang baba, ang buang-buang makatilaw og sagpa. So makita nato nga ang mga taong grabe kadaghan og istorya bisag dili wala na kwenta ang iyang istorya naaging murag wala di maayo murag dili ka respeto ka na klase nga tao. Kung sa kuan pa makatilaw og sagpa. Verse 7, kung siya musulti, nagdaot lang siya sa iyang kaugalingon, kay malaang man siya sa iyang kaugalingon nga pulong. So, kung unsay gipanulti sa usa ka tawo, kung dili kini tinuod, ay otro niyang sulti, malahi na kini, malaang siya. Malaang siya sa iyang mga gipanulti. O atong tandaan nga ang giingon sa atong Ginoong Kristo nga bisan ang atong careless spoken word nga magsulti kita nga careless, wala nato na ay i-account nato kini sa Tagalog pa isulit nato kini atubangan sa atong Ginoong Dios. We must give it an account sa presensya sa atong Ginoong Dios in judgment day. Sa mga Kristohanon makabawas sa ilang mga korona, sa ilang reward. Sa mga dili Kristohanon grabe nga punishment sa ingon ni ana.
Sa Proverbs chapter 18 verse 8, the reality sa mga marites, sa mga chismoso, o mga chismoso, muning kamatuoran. Proverbs chapter 18 verse 8. Matod pa din ang mga tabi daw lami ang pagkaon nga lami kaayong tunlon. So, ang marites lami kayo pamation, lami kayo pamatian. Muna nga bantay kita dahil kung kita ay istoryahan sa mga walay hinungdan, pangdaot nga mga chismis nga makadaot sa uban, tapos kung ganahan tag naganahan tag pamati na nasulod na sa kini sa atong kasing-kasing matod pa sa Proverbs chapter 17 verse 4 ay nakikiayon kita sa nagsulti niini. So ang kasalanan sa chismoso maangin ang namati niini kay gilamian naman siya. Kay mura kunog pagkaon nga lami kayong tunlon. So muning Proverbs chapter 18 verse 8 ang reality sa marites na ay mga marites nga gwapo gipamatian pero kung dili tinuod delikado ang namati niini dahil kung ganahan na siya ay nakikisama siya sa marites nga nagsugilon kaniya. Proverbs chapter 18, 17 and 18, ayaw gayud paghimo og dinali-dali nga judgment. So atong makita din nga ang dinali-dali nga judgment or decision, labi na kung ikaw ay galit o ikaw ang imong emosyon ay taas, galit ka nga ay dili maayo daw. Matod pa sa verse 13, pamati una sa dili ka pa mutubag aron dili ka maulawan og may sama sa buang-buang. So din higingon nga kung dunay mag-istorya nga usa ka tawo diha man sa husay ay pamatian mo muna. Kung dunay bisag dili sa husay in general kung dunay mag-istorya magtaho diha kanimo og istorya mamati ka una ay ha ka mutubag. Dahil kung mutubag ka nga wala pa nahuman ang iyang istorya ay buang-buang daw ang klase nga tawo niini. Pamati una sa dili ka pa mutubag aron dili ka maulawan og may sama sa buang-buang. Verse 17. Ang unang musulti sa usa ka husay murag husto, hangtod nga sukit-sukiton na siya sa iyang kontra. So muning hulagway sa diha sa husay sa mga abogado o sa naigisumbong nga pag ang una nag-istorya murag insakto siya, murag siya gid ang kuan tama. Pero kung husay i-cross examination na siya, kung diha sa abogado, diha sa husay sa korte, kung sukit-sukito na siya sa iyang kontra nga abogado ay makita diha kung kinsa kayod ang sad-an o kinsa ang dili sad-an. Ang unang musulti, verse 17 ng chapter 18, ang unang musulti sa usa ka husay murag husto hangtod nga sukit-sukito na siya sa iyang kontra. Verse 18. Kung ang duha ka tawo nga gamhanan maoy magkaatbang sa hukmanan, ang ripa makasulbad sa mga makasulbad sa ilang panagbingkel. So kamatuoran usab kini dahil kung dunay duha ka tawo nga mga gamhanan o mga kwartahan baka nga mag-away, doon na sila mga tauhan, kung dili sila mahusay ay maangin ang mga tao ni ana nga komunidad dahil mag-away man nadaghan mga tauhan. So kung magpatayan na maadaghan ang maangin. Muna nga kinahanglan gid mo sayon sa ilang kapanahonan sa Old Testament ay pwedeng iripa nila sa ato gani karon pwede mang iripa gani ng mga politician nga magtabla sila. Makita nato sa Facebook o sa YouTube sa media nga kwartan lang ilang buhaton corona hari na lang. Kung unsa toy ilang ang kunon hari ba o corona ba, kung unsay mo gawas mo'y madaog. Di na mag-abutasyon pa sa mga man nagtabla. So muna nga parang ripa na parang giripa. Oo, lang mga Tagalog. So 18, Proverbs chapter 18 verse 20 to 21. Ang imong isulti ngadto sa uban maayo man o dawtan dunay bunga o resulta. Dili kay mo create on something. So muning pinaghawakan sa mga prosperity preachers nga verse 21 nga ang imong gipanulti will create something nga imong gusto. Pagkahayahay mo nang pagkadabuntag mo ingong kadaw nga manikam pagisig mo sa buntag ay ang kwarta ay
magdagan-dagan diha kanimo. So sayop nga sayop nga panghuna-huna, sayop nga pagtulunan. Dahil dapat sa sayo sa buntag ay imo unang mugwa sa imong baba ay pasalamat ka sa Ginoo sa bag-ong kinabuhi, sa maayong pagkatulog o unsa pa man. Muna ang angayong isulti sa pagmata mo sa kabuntagon nga agipamata ka pa sa Ginoo dili kay kwarta dayon. Kay ang kwarta ra ba delikado kining kwarta dahil ang mga parisiyo, religious sector sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo nung mabatian nila si John the Baptist nga nakabalo sila nga si John the Baptist ay gikan sa Ginoo pero okay sila nga bilangguon si John the Baptist o pagapat yun sa Roman government ni Herodes. O ang atong Ginoong Kristo nakabalo usab sila nga kinigikan sa atong Ginoong Dios pero tungod sa kwarta ay sila mismo ang patay sa atong Ginoong Kristo. Mauman si Judas Iscariot tungod sa kwarta ay iyang gitugyan si Jesus Christ sa iyang mga kaaway nga mga religious leaders muna nga delegado ang kwarta. Muna nga matod pa sa verse 20 dili daw tan ang kwarta kundi delikado ang kwarta kung ang usa ka tawo magpaulipon sa kwarta. Dahil matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, for the love of money is the root of all kinds of evil. Kung higugmaon mo gani ang kwarta na delikado. So unsabay hulagway sa mga tawo nga nahigugma sa kwarta, kung ang ilang pagtuo ay ilan nang ng compromise na tungod sa kwarta. Yun na nga na halimbawa sa Sunday nga pwede naman silang magsimba pero tungod kay dako og kita sa tindahan o mag-overtime kay dako og kita nga sapat naman ta ang ilang kinitaan, mag-overtime pa kay bisag Sunday. Muna ang gipalabi nila ang kita sa kwarta kaysa pakipag-fellowship sa mga kasama nga mga Kristohanon og padayon nga pagsimba sa atong Ginoong Dios. Muna nga matod pa din kinahanglan nga sa gubangon mo ang sangputanan sa imong gisulti. Proverbs chapter 18 verse 20. Unsay pasabot ani ang atong gipanulti dunay maayong nga resulta o dunay usay daotan nga resulta labi na kining mga marites sa gubangon daw niya dawaton niya ang product sa iyang gipanulti. Pwede siyang kasuhan kung dili tinuod kung mga chismis nga makadaot sa tao o munang pwede siyang kasuhan o mabilanggo siya niini tungod kay o pwede sa siyang makabayad dinhi sa social media nga kung imong i-post ang imong bisag nakautang lang gani sa imo i-post nimo imong kontra tapos daoton nimo dako kayong bayad ana sa cyber crime sa pagpakaulaw mo sa usa ka tawo diha sa media. Munang kung kinahanglan nga sa gubangon mo ang sangputanan sa imong gisulti verse 21 dayon ang imong isulti makaluwas o makalaglag sa kinabuhi busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. Muning sa English pa, life and death is in the power of tongue. So unsay pasabot ni nga passage dili kini mo create sa from nothing to something sa imong gipangsulti. Kung unsay resulta sa imong gisulti, either makabayad ka ba o mapriso ka ba o makulatahan ka ba kinahanglan nga imong dawaton kay kini gipanulti mo lang in a careless way or unsa pa man. Tungod sa imong kainit baka sa imong ulo, nasulti mo kini, dawaton mo ang samputanan. Dunay passage nga murag gihimo sa Ginoo ang gisulti sa mga bagulbulan nga Israelita. So makita nato dinhi nga muni sige ilang agasultion mo nang ingon ang Ginoo kay muna inyong siging pangayoon ihatag ko kaninyo bisag masakitan kamo. Sa Numbers chapter 14 verses 26 to 28 dinhi makita nato ang insidente nga kung saan ang Ginoo mismo nagsaad nga iyaging sundon ang sigig isulti sa mga Israelita, mga gahig-ulo nga Israelita. Matod pa sa verse 26, ang Ginoo miingon kang Moses o kang Aaron. Verse 27,
Kanusa ba mo hunong pagbagulbol bato kanako kining daotang mga katawhan so dasuko ng Ginoo. Kay nagabagulbol gamay lang diferensya, walay pasensya ang mga Israelita, bagulbulan kay sila, makaranas lang sila nga gamay nga kalisdanan, bagulbol dayon sila bato kay Moses. Nga parang ang ilang gibagulbulan ang atong Ginoong Dios na dayon moingon din sila nga nganong gikuha mo man kami sa Ehipto ug pamatyon niining lugara. So manang matod pa sa Ginoo, kanus aba mo hunong pagbagulbol bato kanako kining daotan nga katawhan. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita batok kanako. So makita nato din nga ang mulo nila ang ilang pagbagulbol kay Moses kadalasan. Pero matod pa sa Ginoo kaniya daw dahil iyang gisugo si Moses nga kuhaon ng mga Israelita from slavery sa Egypt to the promised land sa bansang Israel o Kinaan sa Old Testament time sa ato karon ay Israel para maangiging maayos dili na sila magantos sa slavery nga gibuhat sa nasod sa Ehipto. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita bato kanako. Sultihan, verse 28. Sultihi sila nga nag-ingon si Yahweh, nag-ingon si Jehovah, nag-ingon ang Ginoo. Ingon nga ako buhi, ipanumpa ko nga buhaton ko kaninyo ang inyong gipangayo. So sa ilang gipangayo, ang palaging pagreklamo nila nga nganong dalon man kami dinhi sa Ginoo para pamatyon. Dahil kung walay tubig, reklamo din sila. Kung walay makaon, reklamo din sila. So, muning gihimo sa atong Ginoong Dios ang ilang gipangayo, sige nilag balik-balikon. Munang, from 20 below, 20 above, sa mga pangidad sa mga Israelita nga gikuha ni Moses o sa gipakuha sa atong Ginoong Dios sa Egypt, from 20 pataas, nangamatay sila diha sa deserto for 40 years. Walay nabilin sa ila except lamang si Caleb and si Joshua. Sila ra ang nakapasok sa promised land nga 20 above. Even Moses, nasuko gihapon ang Ginoo sa kay Moses dahil sa sugo sa Ginoo nga dahil nagbagulbol ang mga Israelita nga wala sila tubig, giuhaw na sila, wala sila tubig. So ingon ang Ginoo kay Moses nga adtoan ng usa ka bato atubangan sa mga Israelita kanang dakong bato og sultihi nga moawas kag kinig tubig og modaloy moawas ang tubig para makainom ang mga Israelita. Tungod sa kapungot ni Moses, nalimtan niya ang instruction sa Ginoo. Miadto siya sa bato atubangan sa bato og gipakita niya sa mga Israelita ang iyang kasuko, gihampas niya ang bato sa iyang sungkod og mibuhagay ang tubig. Nianang higayunan nasuko ang Ginoo dahil ang gisugo sa Ginoo istoryahon lang ang bato, pero gibunalan ni Moses sa iyang sungkod muna nga nasuko ang Ginoo dahil pag-abot din sa New Testament sa 1 Corinthians kung wala ko masayop ay ang maong bato di ay ang atong Ginoong Hesukristo nga gibunalan ni Moses sa iyang sungkod muna nga ingon ang Ginoo nga kuan lang istoryahon lang ang maong bato. So gibunalan man ni Moses tungod sa iyang kasuko. So muna nga ang kasuko sa tao dili mag-produce, dili mo bunga og maayo nga panghitabo atubangan sa Ginoo. Nang gibawal niya ang kasuko gin matod pa niya sa James chapter 1 verse 19 nga ang mga Kristohanon ay quick to listen, slow to speak, maabtik ang usa ka Kristohanon mamati kung nay magistorya, slow to speak kung mo istorya man ay huna-hunaon sa niya, dili siya kay tira ng tira lang kagaya sa atong ginatun-an karon. Tira ng tira lang, walay panghuna-una, mo istorya para mapalabas ang iyang gusto, iyang gihuna-una nga maayo, buang-buang daw na matod pa sa kanina sa atong gitun-an. Og slow to become angry daw. Kung dili dali masuko, dili dali ma-high blood. Slow to speak and slow to become angry. James chapter 1 verse 19. Doon sa passage pinaagi sa prayer nga muhatag daw kini. Ihatag doon na sa passage pinaagi sa prayer nga muhatag gayud ang Ginoo. So kung atong tanawon nababasa na nato sa Mark chapter 11 verse 24. Pinaagi sa atong pagtuo ay buhaton sa Ginoo. Matod pa dinhi sa Mark chapter 11 verse 24,
busa sultihan ko kamo nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa Dios, pinaagi sa pag-ampo, tuohi nga nadawat na ninyo, og madawat gyud ninyo kini. Sumuning ingon sa atong Ginoong Kristo sa kanyang mga disciples nga kung unsa ilang pangayoon, tuhuan na nila nga madawat nila kini, kay siguradong madawat gyud nila ihatag kini sa Ginoo. Kaso lang ang problema nini, kung ang usa ka butang nahibal-an mo nga kontrary kini sa gusto sa atong Ginoong Dios, dili niya kalooban, tapos gamiton mo ang imong pagtuo para makuha kana nga passage sa kana nga promise sa Ginoo, ay delikado. Ang kontra sa Ginoo, dili mo pangayoong, dili mo himuong maayo. Kay kung himuon mo kana, imong kuhaon bisag kini ay dili kalooban sa Ginoo, kuhaan mo kini sa prayer o pinaagi sa pagtuo, ay maimpatso ka, masikwati ka kung ihatag kini sa Ginoo, kay makadaot gid sa iyo. Kinahanglan nga ang imong imong tuohan nga ihatag gid sa Ginoo, kadtong imong gipangayo nga gusto usab sa Ginoo nga ihatag kanimo. Dili mo gamiton ang imong pagtuo para makuha mo ang usa ka butang pinaagi sa pag-ampo, bisan kini ay kontra sa atong Ginoong Dios, opposite, contrary sa gusto sa atong Ginoong Dios. Dili nato pwedeng gamiton ning passage sa Mark chapter 11 verse 24 para makuha nato ang atong gusto nga dili naman kalooban sa atong Ginoong Dios. Unsay gingon sa Ginoo mahitungod sa answer prayer, muni ang insakto. 1 John chapter 5 verse 14. Unang Juan chapter 5 verse 14, matod pa dinhi, og makasalig kita nga makaduol sa Dios, kay nagatuo kita nga paminawon niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubuton. So unsay ihatag sa Dios, unsay atong iampo nga ihatag sa Dios nga makuha nato, mga dawatan nato, matong ayon sa kabubuton sa atong Ginoong Dios nga atong giampo. Muna nga ang atong prayer kanunay dapat naka-online sa kalooban sa atong Ginoong Dios, naka-online sa will sa atong Ginoong Dios, dili contrary. Kadto lamang ang gatubagon sa atong Ginoong Dios nga may kalipay siya sa paghatag niini kung ang atong giampo, atong gi-intercede o unsa pa man ay online sa kalooban sa atong Ginoong Dios, sa will sa atong Ginoong Dios. Muning ang gustong prayer sa Ginoo kanatong iyang katawhan ay prayer nga kalooban niya o prayer nga pagpaubos sa iyang gahom, pagpaubos sa iyang gusto. Wala nga matod pa sa Lucas chapter 22 verses 41 to 42, kining insidente na ito ay ang atong Ginoong Kristo sa bisperas sa iyang crucifixion, nag-ampo siya sa Garden of Gethsemane. Munang matod pa din sa verse 41, mipalayo-layo siya kanila, si Jesus Christ sa iyang mga apostles. Kanila ni Pedro, ni Apostol John, James, mipalayo-layo siya kanila. Dito miluhod siya og nag-ampo. Miluhod ang atong Ginoong Kristo og nag-ampo. Unsa iyang giampo? Verse 42. Miingon siya, amahan ko, itugot mo. Kun itugot mo. So dunay pwedeng dili itugot sa atong Ginoo at sa Dios amahan, pwedeng itugot. Matod pa niya, amahan, kun itugot mo, ayaw ipadangat kining moabot kanako nga pag-antos, apan dili ang akong pagbuot ang matuman kung dili ang ihimo. Sumuning prayer nga pagpailalom sa gahom sa atong Ginoong Dios, online sa gahom sa atong Ginoong Dios. Ang giampo sa atong Ginoong Kristo ay insakto, dahil dili gusto niya nga mahirapan siya. So dili sa gusto sa atong Ginoong Dios nga mahirapan ang iyang anak, ang iyang creation. Pero ang kalooban sa Dios Amahan ay moagi gid siya sa kahirapan nga ang kasalanan sa sangkatauhan ay bayaran gid sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa kamatayon sa krus ng Kalbaryo. Munang nahibaw-an na ni sa atong Ginoong Kristo, pero mihangyo lang gid siya nga kung itugot mo may pagpaubos. Pero wala gayud itugot sa Dios Amahan, dahil ang iyang plano mao ang kamatayan sa atong Ginoong Kristo didto sa krus ng Kalbaryo
para ang atong mga kasalanan pinaagi siyang dugo nga nabuhos sa krus ng Kalbaryo ay mahugasan ang atong mga kasalanan. Dili matabunan kung dili mahugasan og malimpyo kini nga makabarog na kita atubangan sa atong Ginoong Dios. Muna nga ang atong kaluwasan dili sa atong reliyon nga atong ginaatinan, ginasaniban, kung dili ang atong kaluwasan diha ra gid sa atong Ginoong Kristo nga gibuhat niya didto sa cross sa Kalbaryo. Muna nga tuuhan gid nato ang atong Ginoong Kristo by submitting Him para mapasaylo kita sa atong mga kasalanan. Sumuni ang insaktong pag-ampo. May pagpaubos ngadto sa atong giampuan. Dili katong mag-ampo kita nga murag manduan lang nato ang Ginoo. Sayop nga pag-ampo. Tan-aw nato ang inampuan sa mga apostolis, mga inampuan sa first century nga mga Kristohanon, kung unsa ang klaseng mga pag-ampo nga ilang gihatag sa atong Ginoong Dios. Wala makasintro sa ilang pagkatao ang ilang pag-ampo kung dili nakasintro sa paghimaya sa atong Ginoong Dios. Sa ilang mga pag-ampo gi-glorify nila ang atong Ginoong Dios. Muna ang inampuan nila ni Apostle Paul, Apostle Peter, Apostle John o sa mga Kristohanon, sa mga church fathers, Kristohanon sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo. Kung ang atong giampo gusto gyud nato pero dili naman kalooban sa Ginoo, please deny your desire. Ayaw kini iampo. Kay matud pa sa Ginoo, kung ikaw tinuod niya nga followers, tinuod niya nga disciple, tinuod nga Kristohanon, dili ka magtuman sa imong kaugalingong gusto, kung dili ang gusto sa Ginoo. Muna ang iyang giingon sa Matthew chapter 16 verse 24. Onya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kon ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Muning akong giingon nga ang Christianity is not about self-seeking, self-glorification, kung dili denying para masunod ang atong Ginoong Kristo. I-deny mo ang imong gusto sa imong kaugalingon kung kini ay kontrary na sa kalooban sa atong Ginoong Dios. Ang imong sundon ang atong Ginoong Dios. Ang desire sa Ginoo nga magpaubos ang iyang servant, dili overconfident o himuong servant tinuon ang atong Ginoong Dios. Tinuod nga kita ay anak sa Dios Amahan, mga anak kita niya, iya kitang katawhan, siya ay nahigugma kanato, siya ay kung unsa may atong mga panginahanglan i-provide gid niya, pero dili kita mag-overconfident. Kita ay higala sa atong Ginoong Dios, pero ang overconfident ay delikado dahil masikwate unya ta. Niya ang gusto sa Ginoo nga gitudlo kanato sa iyang written word. Sa Luke chapter 17 verse 7 to 10, gihulagwan niya dinhi ang iyang mga sulugoon, ang iyang katawhan, ang mga Kristohanon. Kung unsa ba ang pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon niining kalibutana atubangan sa iyang Ginoong Dios. Matod pa dinhi, midugang Luke chapter 17 verse 7. Midugang si Jesus sa pag-ingon kanila. Unsa giingon ni Jesus Christ to his disciples, pananglitan may sulugoon ka nga nagdaro o nagbantay sa imong mga hayop. Ug bago pa lang siya nakapauli gikan siyang trabaho, isip agalon mo ingon ba ikaw kaniya, dali kaon diri, dali kaon na. So matod ang nagsugilon nili ang atong Ginoong Kristo. So murag haras ni nga hulagway, pero mao gini ang naa sa kasing-kasing sa atong Ginoong Kristo para magpaubos ang iyang katawhan, magpaubos ang mga Kristohanon in terms of relationship sa servant and God relationship, or servant and Lord relationship, or people of God relationship to His Lord. So ingon siya din nga, isip agalon mo ingon ba ikaw kaniya, dali kaon na.
Matod pa sa verse 8, siya ra gihapon ang mitubag ang atong Ginoong Kristo. Matod pa niya, dili gayod. Hinuon mo, ingon ka, sige, andami ako sa akong panihapon og silbihi ako. Pagkahuman ikaw na usab ang mukaon, so murag haras kayo ni nga agalon. Kung sa atong kapanahonan karon ay inhuman kayo ni siya, pwede tang mo reklamo ani sa labor, pero ang atong Ginoong Kristo, siya ang makabuot kay dahil bisan ang atong hininga ay gikan sa iya, munang matod pa niya, dili gayod, hinuon mo, ingon ka, sige, andami ako sa akong panihapon, ug silbihi ako, pagkahuman ikaw na usab ang mukaon. Verse 9, wala niya pasalamati ang sulgoon tungod kay, naghimo lang kini sa iyang katungdanan, kitang tanan nga mga Kristohanon, bishop ka man, pastor ka man, ordinary ka man nga Kristohanon, mga sulugoon sa Ginoo, wala, dili ta kinahanglan, dili manginahanglan ang atong Ginoong Dios kanato dahil pwede niyang ipabuhat sa iyang gusto ang mga bato. Pwede niyang ipabuhat sa iyang gusto ang mga kahoy. Mahimon niya kini dahil gamhanan ang atong Ginoong Dios. Gihatagan lang kitag privilege nga mahimong katambayayong, mahimong co-partakers, mahimong partners sa atong Ginoong Dios nga mga sulugoon niya. Pero ang tinuod, wala kita kinahanglan sa atong Ginoong Dios. It is a privilege to serve God. It is a privilege to be His servant. O kini oportunidad sa usa ka Kristohanon nga mag-serve sa iyang Ginoong Dios. Not importante kita sa atong Ginoong Dios. Kay matod ko pa kanina, ang atong Ginoong Dios wala mabuhat niyang tanan bisag walay mga Kristohanon. Sumatod pa niya, wala niya pasalamati ang sulugoon tungod kay naghimo lang kini sa iyang katungdanan. Himuon lang nato ang atong katungdanan nga gi-assign sa atong Ginoong Dios kanato nga may pagpaubos. Verse 10, ingon usab kamo ni ana, so ang iyang giatubang karon sa iyang giistorya ang iyanang mga disciples. Ingon usab kamo ni ana, buhaton lang ninyo ang inyong katungdanan og ayaw mong paabot nga pasalamatan ko kamo. Verse 10, ingon usab kamo ni ana, human ninyo matuman ang gipahimo kaninyo, hunahunaan ninyo nga kamo mga sulugoon lang nga nagtuman sa inyong katungdanan. So mauni ang gusto sa atong Ginoong Dios, gusto sa atong Ginoong Kristo as a servant of God. Walay pili, bishop ka man, cardinal ka man, pastor ka man, evangelist ka man, anong klase ka man nga posisyon nga gihatag sa imong simbahan kanimo, walay pili, sulugoon lang kita sa Ginoo o dapat lang kitang mutuman sa misyon nga gihatag sa atong Ginoong Dios kanato. Di ta magmalaki dahil wala kita ay ipagmalaki, di ta makapagmayabang dahil wala kita ay ipagmayabang atubangan sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa atong Ginoong Dios ka atong Ginoong Kristo, apart from me you can do nothing. Kung wala ang kusog sa atong Ginoong Dios, wala ang grasya sa atong Ginoong Dios, parehas kita sa kanta ni Boat Sarbate nga nagingon, nasaan kaya ako ngayon kung wala ka Ginoo. Muna ang kanta ni Boat Sarbate nga patsada nga kanta nga mauna ang hulagway sa usa ka sulugon sa atong Ginoong Dios sa iyang atubangan. We are only doing our responsibility. Ang gisugo sa Ginoo kanato, wala kitay maipagmalaki dahil apart from Jesus Christ, we can do nothing. Daghang kaayong salamat mga igsoon sa inyong pagpananaw. Atong gisgutan karon ang mga ang Proverbs chapter 18 verse 21 nga kung saan dili mao ka nang giingon sa mga prosperity preachers nga kung unsay atong isulti mo create kini from nothing to something, kung dili kung unsay imong gichismis, unsay imong gipanulti labi nang makadaot sa daotan sa ubang tao, mo produce kini o pwede kang mapriso, pwede kang magbayad sa dakong kantidad dahil sa imong dili maayong pagpanulti. So daghan kayong salamat sa tanan nga nakatanaw ug mananaw pa niini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo diha sa iyang written word nga ana sa Bible. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan.
Og salamat sa inyong pagpananaw. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Diyos magaingong Amen. Amen and amen. Bye-bye. Oy. Ano alam na. Slow connection. Dili pa ko makahawa. Dahil slow connection daw.